Magandang umaga sa ating lahat. Tayo muna ay manalangin. Alam na naman ang anak ng Diyos, ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinapaloob niyo sa amin. Sana po ay patuloy niyo kami gabayan sa lahat ng aming ginagawa, lalong-lalo na po sa pang-araw-araw. Bigyan niyo kami ng iba yung lakas para magpatuloy sa lahat ng mga bagay na aming gagawin. Hinihiling po namin ang katawaran ng aming kasalanan, pati na rin po na hinihiling namin na hindi kami magkasala o iwasan namin ang kamit ng mga kasalanan. At lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa aming pinagdaras sa ngalan ng Ama at Hari. Amen. Sa Ama, Anak, ng Diyos at Kristo. Amen. Okay. Sa araw na ito, ako nga pala ay gagawa ng isang screen video, sabihin natin video recorded, sapagkat hindi natin naipagpatuloy ang ating diskusyon sa mga topics na dapat natin tapusin. So, ayan, magandang umaga ulit kung saan man kayo dyan. Sana mag-ingat kayo at kain para meron tayong lakas sa bawat araw. So, ayan, nagsisimula na ako. So, noong una, nagtatapos tayo sa pagkakaiba ng pagsulat at pagsalita sa diskurso. So, pagpapatuloy ko hanggang sa paglinang ng ideya. So, itong paglinang ng ideya, meron itong mga gampanin upang maging epektibo ang paglinang ng mga ideya. So, unang-una, meron tayong tinatawag na paksa. So, isa yan sa paglinang ng ideya. Paksa, yung pinakauna. Pangalawa, layunin. At ang pangatlo naman ay ang pagsasawik ng ideya. So, sa paksa, katulad ng mga napapansin ninyo, pag kayo ay nagbabasa ng diaryo, pahayagan, kaya nagbabasa ng isang artikulo, nakikita natin sa paksa ang may unang-una sa lahat, limitado. Limitado sapagkat hindi naman natin talagang isasali lahat doon sa sabihin natin Pangulong Tudling o kaya headlines kung sa pahayagan. Sa mga artikulo naman, yung mga andyan sa paksa ay masasagot sa kabuuang detalye. Kaya kailangan limitado. Katulad ng isang pananaliksik, kapag wala kayong sinasabing scope, no? Kapag hindi na, sabihin natin, hindi nabibilang o kaya hindi natin matukoy kung ano talaga yung specificong bagay sa kanya, ay hindi nagiging approve yung isang pananaliksik o kaya research paper, diba? Kaya limitado lamang halimbawa, isang babae nagnakaw, nahuli, kinulong. Katulad yan. Halimbawa sa isang balita, Alice Go, nahuli na. Tignan ang mga kasunod na detalye. So, yun lang. Limitado, may espesipikong bagay na pinagbabasahan. Kasi sa ibaba, makikita yung kabuuan at ang masasabi natin buong detalye ng isang artikulo o kaya ipahayag. Ngayon, hindi masyadong makitid sa pangalawa sa mga salit sa paksa. Kasi masasabi natin limitado, ngunit hindi naman sobrang limitado. Yung masasabi natin makitid, hindi naman pwede yan kasi pwede rin santiyan ng mga kulang-kulang na informasyon. So, kailangan limitado ngunit hindi rin makitid. Pangatlo, isaalang-alang ang interes ng audience sa paksa. Kasi alam natin yung paksa, ito yung pinaka-sentral na ideya ng mga babasahin, mga masasabi natin kaligiran nito katulad na lang tula ng mga panulat ng mga pahayagan at isang pagpapahayag mula sa iba't ibang larangan. So kasunod niyan, layunin, alam natin na ito yung mga dapat matamo ng mambabasa, dapat maintindihan ng mga tagapagpakinig. Now, makapagbigay informasyon, kasiyahan, at napabati. So, isa yung mga layunin. Katulad ganyan, ang gusto kong layunin ay maipabatid sa inyo ang pag-aaral o sabihin natin dapat matamo ninyo sa
aking ginagawang video. So, dito sa aking layunin, gusto ko na matamo ninyo ang kaalaman na gusto kong ipabatid. So, katulad niyan, makapagbigay ako ng impormasyon. Okay? Makakabatid ko ang aking mga mananaral. Ayan. Pangatlo ay ang pagsasawi ka ng ideya. Okay. Andito tayo sa pagsasawi ka ng ideya kung saan mayroon namang mga tatlong uri. So, meron tayong tinatawag na pagpili ng estilo. Sabihin natin yung style, no? Kung paano ba ito ginagawa sa pagsasawi ka ng ideya. Yan kasi yung pagsasawi ka, ginagawa yan magsasalita. Okay? So, andyan sa ibaba, meron tayong formalidad. Unang-una yan. Sa formalidad na paraan, ginagampanan yan ng mga guro, tinuturo yan. Okay, ginagamit sa paaralan, tulad na lamang ng mga wastong panggramatika o gamit ng wastong panggramatika. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na katiyakan. Okay? Hindi lang sapat na maging kulang-kulang o sabihin natin limitado yung mga informasyon, kundi katiyakan. Ibig sabihin, direct to the point yan. Hindi yan sabihin natin titignan pa ang mga sumusunod na mga yan. No? Direct to the point, katiyakan. At saka, wasto, walang labis, walang kulang. Yan yung katiyakan. Literal, yan yung pagpapakahulugan. Ang ibig sabihin talaga ay siya mismo kahulugan ng isang salita, ng isang bagay. Katulad na lamang kapag sasabihin ko, bulaklak. Okay. Ibig sabihin ng bulaklak, isang uri ng halaman na mayroong halimuyak. Yan, mabango. Isang uri ng halaman. So, ibig sabihin pala, yan ang isang bulaklak. Ayan. Tulad ng sasabihin ko, atis. Okay? Isang uri ng prutas na nakakain. Kapag nahihinog, ito ay matamis. Okay? At ito ay sabihin natin family ng isang parang siyang guyaba na kayo. So, yan, literal na pagpapahulugan. Now, pag-uulit. So, sa pagsasawi ka ng ideya, kailangan yung pag-uulit sa isang bagay, sa isang punto, sapagkat ninanais nito mata mo o matugunan ang mga nasasabing informasyon. Katulad na lamang ng mga pag-impormasyon sa pahina. Okay? Yung mga page, Facebook page, sabihin natin, kahit ano pang page yan. So, pag-uulit, so, andun yung mga detalye, andun yung mga, sabihin natin, petsa, kung kailan ba yan magaganap, o anong oras, saang lugar, no? At kung papalapit na yung, sabi natin, isang event na yun, palagi yan ina-advertise, no? Lagi yan inuulit-ulit upang hindi makalimutan ng makabasa, hindi makalimutan ng mga dadalo sa isang particular na sabihin natin pagtitipon o pagpupulong. Yan. So, punta na agad tayo sa komposisyon kung saan ito ay binubuo ng bahaging dapat pagyamanin upang lalong kalugdan ng mambabasa. So, sa komposisyon naman, sa pagsasagawa ng diskurso, balikan nga natin, yung diskurso kasi, meron tayong tinatawag dyan na isayang pahayag. Malayang pagpapahayag, maging formal man o informal. Formal na pagkakagamit, ginagamit sa paaralan, asimble, pagpupulong sa sabihin natin konvensyon, o kahit ano pa, yan yung mga formal. Informal, ginagamit sa bahay, nakikipag-usap ka sa palengke, sa kaibigan mo, sa parke, kahit saan, pwede natin gamitin ang informal. Okay? So, ngayon, punta tayo sa komposisyon ng isang diskurso kung saan meron itong tatlo. Karaniwan, panimula, katawan, at wakas. So, sa panimula, masasabi natin na ito itong bunga sa salaysay, pakatawag pansin, tanong panretorika, isang city, kasabihan. Yan dyan sa bahagi ng isang city, mayroon tayong halimbawa katulad ng kasabihan ba, yung panimula,
awit ba o isang tula. So, halimbawa, meron tayong mga hudyat bilang panimula. Hudyat meaning, yun yung sign, kung masasabi natin, yan yung um, sabihin natin malalaman, sabihin natin, diyan mo malalaman kung ito pala yung simula. Ito pala yung pinakauna, pinaka-intro ng lahat. So, ayan, panimula. Halimbawa, simula pa lamang, pangalawa, noon, or noong unang panahon, ayan, panimula yan. Pangatlo, una sa lahat, ang pamilya ni anak siya, panimula. Now, sa katawan, ito yung sinasabing pinakasentrong bahagi ng paglalahad ng isang sulatin. So, sa isang komposisyon, ang katawan pala ang nagdadala ng mga buong nilalaman. Okay? Kung gagawin natin siyang pyramid, o kaya yung ganun, siya yung pinaka-tip dito. Siya yung nagdadala ng buong mensahe. Pinaka-nilalaman ng isang pahayag o kaya sulatin. Now, meron tayong halimbawa. Samantala, ang isang araw, ayan. Saka, pagkatapos ng, ayan, pwede yan. Yung mga hudyat na yan, yan yung masasabi natin, ay, andito na tayo sa pangalawang bahagi ng komposisyon. Maya-maya, hanggang kasunod, walang ano-ano, ayan. Yan yung malalaman natin na nasa hudyat na tayo ng katawan o inilalaman ng isang pahayag ng isang sulatin. Now, wakas, paglalago o kabuuan. Paglalago ibig sabihin preview, sabihin natin. Paglalago, sabihin natin, ito yung kabuuan, ito yung um, bilang paglalahat sa mga buong ideya. So, next, ano tayong halimbawa? So, ayun. Kadalasan talaga, pag wakas na, nababanggit yung pagdaan ng mga araw, natutunan ng isang tao na, ayan, o kaya yung, kumbaga, napagtanto ang isang bagay na napakahalaga. Katulad ng pagkatapos, sa huli, bilang kabuuan, bilang paglalahad, o ayan. Meron akong ginawang halimbawa, kinuha ko itong halimbawa mula sa internet. Okay? Ayan, meron tayong sinasabi ko kanina, may mga hudyat. Tulad sa simula pa lamang, maraming akdang pampanitikan na nangyari noong panahon ng mga katutubo. So, panimula yan. So, sa pangnilalaman naman, sa mga katawan, banda, yung ikalawang bahagi ng komposisyon, kasunod ng paglabas ng mga akdang pampanitikan, ay ang pagpapahalaga at kultura ng lahi. Okay, yun no? Pangalawa, bilang nilalaman ng katawan. Hudyat dyan, kasunod. O yan. Lastly, sa huli, hindi maaaring paghiwalayin ang panitikan at kultura. Okay? May mga alituntunin ang mga hudyat na binigay ko as halimbawa kasi yan yung sinyales kung masasabi natin, andito na tayo sa una, sa dalawa, at sa huling komposisyon. So, ayan lang sa ating aralin 6. So, punta agad tayo sa ating aralin 7. Ayos lang kayo dyan. Sige, magkape muna kayo, kumain. Okay? Ayan. Mga diskursong personal. So, sa diskursong personal naman, ito yung nagpapakita ng mga karanasan ng sumulat, naglalaman ng pang-araw-araw na pangyayari sa buhay, mga natutunan, natuklasan sa sarili, sa pagkatao at paglago bilang tao. So may tatlong klase dito, tala-arawan, autobiografiya, reflection. Now, tingnan natin ano ba ang pagkakaiba ng tala-arawan at autobiografiya at reflection sa kasunod na mga slides. Okay. So, makikita nyo dyan ay ang halimbawa ng isang
tala-arawan. Ano nga ba itong tala-arawan? Ito yung mga sinusulat sa papel na nangyayari sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ito yung mga nasusulat, sasabihin natin iyong napagtanto, iyong nalalaman, iyong mga nararamdaman, yung mga damdamin, nararamdaman, pangkaalaman sa araw na ito na gusto mong isulat. So, ayan. Katulad ng nasa halimbawa, o yan ay Pebrero 10 daw, ika-10 ng Pebrero. Sabi ni Kim, malapit na ang Valentine's Day, pero feeling ko April Fool's Day ngayon. Parang minus innocentes ba? Yung may practical joke na kinalalasap ng ilang mapagbiro sa kanilang mga kaibigan o kakilala. O ewan ko ba dito, kung sino man ang sumulat nito, siguro dismayado siya sa kanyang sarili dahil para sa kanya ang Valentine's Day ay wala lang, parang biro-biro lamang. No? So yun yung minsan masasabi natin halimbawa sa isang kalaarawan. Kaya journal. Okay, sinusulat sa malayang paraan yung mga akdang gusto niyang sabihin, gusto niyang malaman, okay, gusto niyang hindi makalimutan sa kanya. Kaya nagsusulat. Okay? Alam niyo ba, yung pagsusulat ng tala-arawan ay minsan na rin nakakatulong sa atin, lalo na kapag tayo ay nalilimot din sa mga bagay-bagay. No? So, sinusulat mo upang mabigyan ka ng gabay. Ano bang ginawa ko? Ano bang, ayan, kakatulong yan pag may nakakalimutan ka. So, ayan. Next, tingnan natin kung ano ang isang autobiografiya. Autobiografiya o autobiografiya. Ito naman ay hindi tungkol sa iyong sarili. Okay? Ito ay hindi tungkol sa iyong sarili. Maaaring tungkol sa iyong sarili na iyong isinusulat. Karaniwan, ito ay tungkol sa kwento ng ibang tao na binibigyan mo ng saysay at binibigyan mo ng paggunita, kaya sinusulat. So, katulad ng mga bayani, katulad yung buhay, o sabihin natin autobiografiya ni Jose Rizal, saan siya ipinanganak, ilang edad siya bago siya nagsimulang magsulat, kailan ba siya natutong magbasa. So, ayan, may halimbawa. So, dito, tignan natin. Bigyan pansin natin yung pagkilala kay Angelo. No? Sabi dito, 1996, siya ay sinilang noong August 19, 1996. Ipinanganak sa lungsod ng Tacurong. Siya ay mag-iisang anak. Okay, so yan yung mga halimbawa, no? Sinong mama mo, sino bang papa niya, okay? Ina at ama niya, ano ba ang kanilang nagiging hanap buhay, okay? Ano ba ang mga daloy ng kanilang pag-aaral, hanggang sa ano bang natapos niya, okay? Ano ba ang mga nangyayari madalas sa kanya, okay? Napadala ba siya sa isang pang-edukasyonal na prestiyosong mga paaralan, ganon. So, yan. Ay isang bahagi ng autobiografiya. Magiging kayo, pwede kayong gumawa ng autobiografiya kagaya ng inyong ginawa ng mga elementary days. No? Meron kasi tayong tinatawag na katang formal, katang di formal. My autobiography. So, ano sa tawag namin? My family, no? So, ayan. Yan yung autobiografiya. Kasunod naman, sa hindi pagdadalawang isip, punta agad tayo sa reflection. So, ito kasi ng reflection, ito yung naglalaro ng mga particular na bagay na magkaiba sa reaction. Okay? Reflection, ito kasi yung kung nanonood ka, ano yung masasabi mo dyan na naging nangyari o sabihin natin, tagos din sa puso mo, yung nararamdaman mo. Okay, yan yung reflection. No? Sinasalamin mo sa iyong sarili ang mga nangyayari sa isang bagay, sa isang sitwasyon. So, katulad dyan, kung sino, kinuha ko lang din yan sa Google, no?
Sabi diyan, refleksyon na natutunan sa ikalawang marka sa second grading daw. Siguro yung guro dito, gusto niyang malaman kung ano yung feedback mula sa mga bata sa pamamagitan ng refleksyon. So, ayan. Ang masasabi ko sa mga napagdaanan ng mga gawain at mga pagsusulit sa ikalawang marka ay napakahirap at hindi basta-basta natatapos. Ayan. Ay hindi ko makalimutan self-portrait bag. O ayan, parang siyang self-reflected sa kanyang sarili mula sa mga aktibidad na pinagawa ng guro. So ayan yung reflection. Mga aral na natutunan, yung mga napagtanto mo na sabi niya dito, hindi pala basta-basta. Napakahirap, hindi basta-basta matatapos. Ngunit napagtanto niya na kailangan may tiyaga at dapat mahaba rin ang pasensya. So, ganyan yung reflection. So, yan. Tapos na tayo sa sinasabing kalaarawan. Meron tayong autobiografiya at meron tayong refleksyon. So, sa pag-uulit, ang kalaarawan ay ginagawa pang araw-araw. Sa mga bagay na nangyari sa iyo, sinusulat, okay, sinasambit doon sa papel ng iyong journal o kalaarawan. Pangalawa, sabihin natin autobiografiya. Ito ay background mula sa iyong sarili, background ng iba na binigyan mo ng saysay, sinulat, at pinagbigyan ng pansin kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Yan yung autobiografiya. Pangatlo at panghuli, refleksyon, sumasalamin sa mga nangyayaring. Ganun din ang iyong tingin sa iyong sarili. Okay? So, ayan. So, tapos tayo sa tatlong dyan. Okay. Dito na tayo sa panghuli, ngunit hindi nagpapahuli. Aralin 8, paglalarawan. So, dito sa paglalarawan, marami kasing konsepto. Maraming mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin kasi ang paglalarawan hindi lang basta-basta. May mga ilan sa mga mag-aaral o katulad ninyo, magaling sa visual, no? Paglalarawan. May iba naman, kapag hindi ito ginuguhit o kapag wala siya nakikita ng isang larawan, hindi talaga nila naiintindihan kung ano yung ibig sabihin. Kaya dito sa paglalarawan, kailangan yung maging, okay. Dito sa paglalarawan, kailangan yung maging masipag sa pakikinig sapagkat meron itong maraming bahagi. Ano nga ba kasi ang paglalarawan, ma'am? O ito na nga. So, ito na yung naglalayo ipamahalas sa nakikinig o bumabasa ang nakikita ng mata. So, binigyan tayo ng mata para mayroon tayong kakayahan na makakita ng mga bagay-bagay. Okay? Ganun din na meron tayong mga ilong para sa ating pangamoy at nararamdaman ng balat, nalalasahan. Yung nararamdaman ng balat, ito yung kasi may sakit sa katawan mo, may medyo mabigat yung kalooban mo. So, ayun yung mga nararamdaman. Kung sa ano pa, yung mga senses natin, no? So, ayan, nalalasaan ng dila o naririnig ng tenga. So, sabi pa doon, balikan natin yung 4K, yung apat na konteksto or konteksto, dimension, apat na dimension, konteksto, meron tayong cognition, meron tayong kakayahan at higit sa lahat, komunikasyon. So, ayan. Itong pangatlo kasi, no, kakayahan, dito natin nagagawa ang apat na makrong kasanayan. Diba? So, inilalarawan pala dyan sa paglalarawan na ginagamit natin ang apat na makrong kasanayan, no? Nakakarinig or pakikinig, pagbabasa, pagsusulat, at pagsasalita. So, ayang apat na yan, ginagamit sa paglalarawan. Okay? At sabi ko na sa inyo, maliban lang doon sa may mga sabihin natin disabilities. Diba? Kapag Pepe hindi nakakarinig,
hindi nakakapagsalita, gano'n. Kapag bingi, hindi nakakarinig, ayan. Now, ang paglalarawan ay nagtitinda din ng matingkad at detalyadong imahe, kaya hindi yan imahe sa isip at damdamin ng mambabasa. So, ibig sabihin, napapatingkad yung mga, sabihin natin, pag-picture out mula sa utak ng taga-proseso o kaya nakikinig, no? So, sa mabuting paraan. Now, kinakasangkutan ng pang-uri at pang-abay. Pang-uri, halimbawa, mataas, maganda, masikip, o ayan. Siya ay pang-uri, maganda, siya ay maliit, matangkad, ayan. No? Pang-abay, ginagamitan ng mga bagay-bagay, sabi natin. Tumatalakay pa rin sa isang tao, bagay. Now, nagpapagalaw at nagpapakislot ng guni-guni at imahinasyon. So, yan, simulan na natin sa uri ng paglalarawan. Meron pala tayong dalawang uri ng paglalarawan, karaniwan at masining. Yan, karaniwan at masining na paglalarawan. Now, tingnan natin ang karaniwang paglalarawan. So, dito, nagbibigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas. Nagpapakita ng pisikal o konkretong katangian. Binibigyang diin kung ano ang nakikita at hindi ang nilalaman ng damdamin. Literally, yun talagang kung ano yung nakikita sa kanyang mga mata, yun din ang kanyang ipinapahayag sa paglalarawan niya. Katulad halimbawa ng maamo ang kanyang mukha na lalo pang pinatitingkad ng mamumula-mula niyang mga pisngi. Okay? Ibig sabihin, napakaganda pala ng babaeng ito, no? So, thoughtful pala ng kanyang mukha. Ibig sabihin, mabait siya, no? So, yan. Pangalawa, mabango. Diba? Naaamoy. At mahaba, ayan, katangian o pang-uri. Mahaba ang kanyang buhok na umabot hanggang sa bewang. So, kung ano yung nakikita, yun din sinasabi. Okay. Ito ay isang halimbawa, katulad ng mga bata, no? Yung mga bata kasi, hindi nagsisinungaling. So, kung ano yung nakikita nila, ganun din ang kanilang pinagsasabi o sinasabi. Ngayon, nandito tayo sa masining na paglalarawan. So, ito naman yung ginagamitan ng mga matatalinghagang salita, naglalayong pukawin ang guni-guni ng mga dami ng mababasa, binibigyang diin ang makulay na larawang nilikha ng imahinasyon. So, bago tayo dumako doon sa mga masining na paglalarawan, meron siyang 4 na uri. Okay? Ito ay paglalarawan sa tao, bagay, damdamin, pangyayari. Ayan, tao, bagay, damdamin, pangyayari. O kaya PDPP. PDPP. Una-una, dito sa paglalarawan sa tao. So, karaniwan, ito yung paglalarawan sa mga physical na anyo ng isang tao. Okay. Tulad halimbawa ng ang hubog ng kaniyang katawan ay hubog gitara. Okay? Ito yung masining na paglalarawan. Pangalawa, si Ana ay may malamyading kutis. Ibig sabihin, napakaganda ng kanyang mga balat, no? Yung kutis niya, pinong-pinaw. Yun yung paglalarawan sa tao. Halimbawa, siya ay napakatangkad, siya ay pinagigiliwan ng mga kaklase kapagkat kakaiba ang kanyang ganda, kakaiba ang kamandag na kanyang dala. Yung mga ganon, yung paglalarawan ng isang tao. Pangalawa, paglalarawan sa bagay. So, paglalarawan sa bagay, sa espesipong bagay din na kung ano ito. At pinupunan ng mga matatalinghagang salita o talaga yung, ayan, instead na gamitin natin yung malaking barko, ang ginagay dyan,
ang higanteng barko, di ba? Napalitan, pansin ba? Yan. So, ang higanteng barkong iyon ay naglululan ng magagarang sasakyan. Ibig palang sabihin, napakalaking barko kasi makakasakay yung mga sasakyan. No? So, pangalawang halimbawa, ito yung mga ginintuang butil ng palay at nagsisisayawan sa bukid. Ay, ibig sabihin, ah, ginintuan ng butil ng palay. So, ibig sabihin, yung pala mga palay, meron ng mga bunga. No? Kasi, yun kasi mga palay, para kasi yung um, nakabalot pa sa, sabihin natin po, sa Bisaya pa, pasik, no? Nakabalot pa yan sa pasik. Kaya, ganon, para siyang ginto tingnan. So, ayan, binibigyan kasi ng pagtutulad sa isang butil. Okay. So, ayan, nagsisisayawan, ibig sabihin, dinadala-dala ng hangin. Dito, pag ganyan, ganyan, no? Ginagamit yung nagsisisayawan instead of nadadala ng tawag nito, hangin. No? So, yan yung ibig sabihin minsan ng ayan yung masasabi natin halimbawa ng masiling na paglalarawan sa bagay. Now, paglalarawan sa damdamin. Ito ay isang pagpapabatid sa nararamdaman mula sa damdamin ng isang tao at higit pa. So, ito yung pinakamahirap na bagay. Ito yung paglalarawan sa damdamin kapagkat hindi natin talaga alam. Hindi nga natin nababasa yung utak ng tao. Lalong-lalo na yung nararamdaman. Diba? So, halimbawa, ang kanyang isip ay punong-puno ng nakakatakot na pangitain. So, siguro yung isang tao nakikita niya sa kanyang kausap o sa ibang tao na medyo weirdo siya, medyo nagpapaniwala siya sa mga bagay na parang imposible namang nangyayari. So, ayan, kaya niya nasasabing nakakatakot, no? Sabi niya yung punong-puno, ibig sabihin, maraming iniisip na medyo imposible mga bagay. Ayan. No? Pangalawang halimbawa, nakakabuhay ng loob ang kasiglahang ipinakikita niya. Nakakabuhay ng loob ang kasiglahang ipinakikita niya. Ibig sabihin, yung interpretasyon niya pala, ang impression niya sa isang tao ay napakaganda. No? Maganda yung feedback kasi para sa kanya talagang makikinig siya, talagang aktibo siya kapag yung taong yun yung kausap niya. No? Kasi yun yung nararamdaman niya. No? Walang halong katamlayan. Ganon. Next. Lastly, paglalarawan sa nangyayari. Halimbawa, pinulbos sa abo ng sunog na iyon ang lahat ng aming kagamitan. Di ba? Pinulbos, kaya na ng pulbo. Ibig sabihin, um, walang natira. Like, lahat-lahat nawawala. Lahat-lahat nasunog. So, instead of gamitin yung nawala lahat, okay, nasabi dyan, pinulbos sa abo. Now, mabilis pa sa kidlat ang pagnanakaw ng masasamang loob kanina. Ibig sabihin, ang bilis-bilis ng pangyayari. Parang isang iglap lamang, ayun, nawala na yung lahat. Kasi, yung mga kamay, mabibilis na kamay ng mga masasamang loob. So, doon nila nalaman na, yun, wala na pala, tumakas na, nakatakas na. Ayan. Yan ang paglalarawan sa nangyayari. Okay? So, ayan. Meron pa kaya isang letter B, no? Diyan sa aralin 8. Sa una is mga uri ng paglalarawan. So, sa letter B, hindi na nasali dyan sa ating presentation. Letter B, pagsulat ng komposisyong naglalarawan. So, yan lang. Meron itong kaayusan. So, unang-una,
paksa. Pangalawa, pagbuo ng pangunahing larawan. Pangatlo, pagpili ng sariling pananaw, pagpili ng sangkap, pang-angkop na pananalita. So, sa paksa, sa pagbuo, pagsulat ng komposisyon ng naglalarawan. So, sa paksa, dito natin nalalaman kung anong uri ng paglalarawan iyan. Pangalawa, sa pagbuo ng pangunahing larawan. So, pinag-iisipan kung yung tema ng iyong paksa ay aakma ba sa larawan. So, kung napapansin nyo sa isang pahayagan na atay mga editorial abot sa other page. I mean, sa tunga-tunga o tanang before sa tunga-tunga sa usa ka magazine, newspaper na siya'y editorial. So, isa yung halimbawa ng pagbuo ng pangunahing larawan. So, dyan naman sa larawan, ito ay may kaakabay. Ito yung number 3, pagpili ng sariling pananaw. So, bago ka pala gumawa ng paksa, bago ka guguhit ng isang larawan, iniisip mo na pala yung number 3, pagpili ng sariling pananaw. Okay? Hindi mo kasi maguguhit yung gusto mo kapag wala kang ideya, walang nilalaman yung paksa mo. Okay? Pang-apat, pagpili ng sangkap. Okay, kung sa lutuin o kung sa mga menu, yung sangkap kasi yung mga bilang kagamitan para maging kung sa ano lang kung sa ingredient, para maging masarap ang isang ulam, isang recipe. Dito sa ating komposisyon, naglalarawan. So, pagpili ng sangkap, ano bang gagamitin mo? Formal? Ito ba'y may kasiyahan? Ito ba'y seryoso? Ito ba'y pang-politiko? Yun yung mga sangkap na sinasabi dyan. Okay? Number 5, angkop na pananalita. Okay? Kung ang iyong sabing paksa ay patungkol sa seryosong pamamaraan, okay, sabihin din natin, formal yung gagamitin mo. May kaakmaan mula sa detalye, sa mga artikulo at ang talagang totoong impormasyon. Kapag ka naman, may komedya, o sabihin natin, may kasiyahan, o kaya nakakagambala ng ating mga tawa, no? So, pwede ka namang gumamit ng comedy dyan sa iyong paglalarawan. So, ayan lang. Dito sa ating aralin 6, aralin 7, aralin 8. So, ayan. Maraming salamat sa pag-view ng aking recorded video. Maraming salamat. Mag-ingat kayo at paalam.